guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Virgo. Virgo, ikaw ngayon bibigyan ko ng reading ha. Pero Virgo, bago tayo mag-start, gusto ko lang sabihin sa inyo, lalo na sa mga cross-watcher ko at saka sa mga bago ko pong subscriber. Kung kailan nyo po mapapanood ang video ito po ang oras or panahon na nakatadhanang malaman nyo po ang sagot sa inyong katanungan. Ano? At maaaring yung iba sa inyo, hindi naman ito ang zodiac sign nyo, pero napadaan kayo dito sa channel ko. Malamang na ang universe dinala kayo dito, dinala kayo ng gabay nyo para makatamo kayo ng mensahe. Okay? So, ngayon Virgo, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng pagmamahal. Okay? So, Virgo, love yourself first bago yung ibang tao, ano? At ngayon ang aalamin natin, hihingi din tayo ng mahalagang advice magmula sa higher dimension. At malamang ang mga nangyayari ngayon sa iyo, mahalaga yan, Virgo. So, yung sitwasyon mo, yung connection mo sa mga tao sa kapaligiran mo, sa iyong person, aalamin natin yan sa ating reading ngayon. At yung mga blockages, sa pag-ibig mo, sa relasyon mo sa mga tao, kung paano ka nakikisama, nakikisalamuha, yung mga habits mo na nauwi sa pagtatalo nyo ng person mo, baka yung iba sa inyo, lalo na pag may asawa kayo, syempre mas maraming taong involved, di ba? Yung anak nyo, kapitbahay nyo, hindi kapitbahay, kamag-anak ng asawa nyo, kamag-anak mo, di ba? So, maraming involved. So, aalamin natin yan. Kung merong mensahe ang baraha, yun lang po ihahatid ko sa inyo. Okay? So, Virgo, move on na po tayo sa ating reading. Follow the leader. Follow the leader. Ayan. Rock bottom. Parang as above, as below. Dito rin. Pareho din. As above, as below, rock bottom. Parang gusto ko pa ng isa. Gentle gardener. Gentle gardener. Ayan. Alam mo, meron ako nakita dito. May similarity itong dalawa. Tingnan mo. Yung karsada, di ba? Tapos dito. Tapos, ganun din dito. Okay. So, Virgo. Nakakita ko sa iyo, Virgo. Meron ka pang karelasyon nung nakilala mo itong person mo ngayon. Baka yung past mo to na gustong bumalik sa'yo ulit. Nakakita ko, baka yung iba sa inyo nagkaroon na kayo ng reunion. Nagkaroon kayo ng salo-salo, baka sa school nyo or sa trabaho nyo. Just like halimbawa, na-reshuffle ka sa ibang department, tas bumalik ka. So, basta, ewan ko lang kung anong klaseng reunion ang meron kayo, no? Nagkaroon kayo ng reunion. Sa masasabi ko, nagkatagpo ulit kayo. Okay? Baka iba sa jeep, sa karsada, nagkaano lang kayo, nagkasalisihan yung ganun, pero na-realize nyo, kakilala nyo pala yun. Kaya nakakita ko dito, nagkaroon kayo ng reunion. At malamang na yung pagkakaroon nyo ng reunion, pagkakatagpo nyo, pagkakatitigan nyo, mata sa mata, may bumalik na yung dating feelings, bumalik, nag-spark. Or, dati pa rin may feelings,
meron pa, hindi nawala yung pagmamahal na yun, na andun pa rin. Kaso, ang paghihiwalay nyo, dahil sa inyong mga ego, mga baluktot kasi ang isipan nyo. Pero kung tutuusin dito, di ba? Pareho talagang parehong-pareho. Talagang nag-aano siya. Tas eto rin, di ba? Tingnan mo. Nakita mo yan? Di ba? Ang laki ng similarity ng baraha. Ang dami kong validation dyan. Pero pag lahat binalidate ko, hindi matatapos ang rating natin ng 40 minuto. Pero, yun, sinasabi ng baraha na may ego kayo at naandun pa rin yung love or naandun pa rin yung attraction sa isa't isa. Maaaring yung iba sa inyo, magka-live-in na kayo ngayon, or legal na kayong mag-asawa. Yung iba sa inyo, baka dating yung naranasan ito. O yung iba sa inyo, kasalukuyan yung nararanasan. Yung iba sa inyo, baka ngayon pala darating sa inyo. Okay? Depende. Yung iba sa inyo, baka meron kayong mga anak, Virgo, tingin ko naman, naging happy naman kayo ng person mong to. Naging happy naman ang inyong samahan. Lalo na kapag hindi kayo nag-aaway. Tingin ko naman sweet kayo sa isa't isa. Gravity. Lake. Sweet kayo sa isa't isa. Yung iba sa inyo siguro halos magkalapit lang kayo ng edad, Magkalapit kayo ng edad, baka kaklase mo pa to sa school. O yung iba sa inyo, masabi mo matanda sa inyo or siya sa inyo, hindi naman nagkakalayo. Tumanda lang siguro ng less than 5 years or pataas, more than 5 years. Hindi naman ganoon ka tanda ang pagitan nyo dito, yung iba sa inyo. Kaya nga lang, meron kayong mga kanya-kanyang toka sa buhay. Toka dito sa parte mo, Virgo, toka niya sa parte niya, sa side niya. At masasabi ko dito, lalo na kapag yung sa everyday life nyo, syempre malamang yung iba sa inyo meron kayong issue din sa pera, which is hindi naman talaga nawawala yan, lahat ng tao siguro may issue dyan sa pera, which is kayo rin meron kayong issue sa ganyan. At itong person mo, may ugali siya na ayaw kanya siguro makipag-bonding sa friends mo, sa families mo, or ayaw niya siguro na gumastos ka ng gumastos ng pera niya. Actually, binibigyan ka, ang tingin ko bawa kung mag-asawa kayo or magka-live-in kayo, yung iba sa inyo, binibigyan ka lang nitong person mo or ng asawa mo ng panggastos sa monthly. Hindi, malamang yung iba sa inyo, let's say mag-asawa kayo, hindi niya binibigay sa iyo yung buong sweldo niya. Binibigyan ka lang niya siguro ng panggastos. Let's say pambayad sa apartment, pang groceries, yung mga pambayad sa ilaw, hanggang dun lang. Pero merong sobra, bibigyan ka ng parang pinaka-allowance mo. Then other than that, hindi mo alam siguro kung magkano yung total na sweldo niya. Yung iba sa inyo, hindi lahat, lalo na kung mag-asawa kayo, Kaya nakikita ko dito, malamang na meron kayong issue sa pera,
Tsaka ayaw niya yun eh, yung gastos ka ng gastos. Tapos malamang ikaw, Virgo, ikaw yung type siguro ng Virgo na tawag nito, mahilig yung iba siguro sa inyo, mahilig manlibre or magpa-party sa bahay, maghanda-handa, tapos magtatawag ng kaibigan, ng bisita, pwedeng friends, co-worker, o kaya sarili mong pamilya. Ngayon, itong person mo, gusto niya kasi magtipid ka. Mahilig ka siguro bumili ng kung ano-ano. Party, gatherings, dalo ka siguro ng dalo kung saan-saan. Siyempre, pag dumalo ka sa mga parties, may regalo yan, di ba? So, itong person mo, may pagkakuripot or hindi man siya kuripot, gusto niya lang magtipid. Dahil wala naman din siguro hindi naman siguro siya ganun kayaman, ano? So, yan ang nakakita akong sitwasyon nyo. Or masasabi natin, ikaw rin mismo, no, Virgo, may ugali ka na hindi maganda. Ayoko sabihin, pero haring iba sa inyong Virgo, social climber kayo, no? Child. Iba sa inyo, mas inuuna nyo pa yung pakikipag lakwatsa. Pakikipag sa mga tao, or ano man, may iba kayong inuuna maliban sa inyong sa inyong bahay, sa inyong mga anak, meron kang toka na dapat mong panagutan, pero mas inuuna mo pa yung iba. Kaya yun ang ayaw ng asawa mo, ng person mo. Maring ikaw, Virgo, ikaw yung tipo talaga ng tao na sumusunod sa uso. Yung uso ngayon, or mas inaasikaso mo pa kung ano-ano. Meron kang pinagkakaabalahan kesa sa inyong mga anak, kesa sa inyong negosyo siguro. At itong person mo, naiinis, ayaw niya ng ganun. Pero, kahit na ano pa ang mga sitwasyon ng meron kayo, Virgo, kayo nang bahalang mag-adjust, ng edad nyo, gender nyo. Ang pahiwatig kasi ng baraha, yung pareho nyong emosyon, na andun yun eh. Malamang na wala kayo sa parehong page. Hindi nagmamatch yung inyong parehong emosyon. Yung isa ganito, yung isa ganyan. Kaya meron din kayong mga habits na negative man. Lalo na yung negative, nauwi siguro kayo sa pagtatalo dito. The stuff. Itong asawa mo siguro pagka halimbawa galing sa trabaho or kung saan man siya galing, tapos humahaba ang liig nito eh. Kasi iniintay ka, wala ka. Alam mo, Virgo, hindi lahat sabi ko na nga pati. Maaring ikaw, depende pwede rin vice versa kasi. Maaring ikaw or yung person mo, nagpapamartyr effect, or feeling na biktima, na wala naman akong kasalanan, wala akong pagkakamali. Which is ang pahiwatig ng baraha, ikaw ay may kasalanan. Pero, hindi mo kayang tanggapin yung iyong kasalanan eh. Tinatago mo. Tinatago mo yung kasalanan mo sa maisan. Pero yung asawa mo naman or yung person mo, hinahanap yan. Nag-ano na siya. Nagmamasid. Believe and succeed. Pero okay. Ikaw, may kasalanan ka. Pero,
hindi mo kayang tanggapin yung kasalanan mo. Okay? Tapos, itong person mo, ganun din siya. Ayaw niya pareho nga kayo dito eh. Alam mo yun. Pareho kayo. Kung anong ugali mo, ganun din. Nagre-reflect. Ayaw niya rin mapagsasabihan mo siya. Kasi para sa kanya, hindi ka rin naman tama eh. Hindi ka rin naman matinong tao eh. Hindi mo rin naman ginagawa eh. Bakit sasabihin mo sa akin? Gawin mo muna bago ko gagawin. Yun ang kanyang masasabi kong rason, dahilan. Kumbaga, hindi ka good example, Virgo, sa akin. Hindi ka kagalang-galang. Iniisip niya, mapagmalinis ka. Yan ang naano niya. Virgo, may ugali ka na siguro tahimik ka lang. Tahimik. Tahimik ka pero sinisita mo yung person mo. Kada meron siyang gagawing, kada meron siyang kilos. Bawa, pupunta siya ng basketball. Magbabasketball siya or merong mga sinasalihang contest, ano? Hindi ko alam kung anong klaseng contest. Pero, sisitahin mo siya. Meron kang sisitahin sa kanya eh. Pero, yung sarili mong kilos, hindi mo nakakita. Yung sarili mong ginagawa. Kung meron ka bang hobby, meron ka bang kung naglalakwatsa ka, or kung meron ang ginagawa mo, ayaw mong mapagsasabihan ka. May time na pareho kayong wala sa matinong pag-iisip, kaya nagkakabungguan kayo. Let's say, Virgo, ikaw ang babae. Alam mo naman na may parte na kapag nag-away kayo at pinagbuhatan ka ng kamay ng person mo, ano? Tingin ko, ikaw, kasi believe in success, tingin ko sa'yo, no, Virgo, alam mo agad kung ano ang dapat mong gawin. Meron kang sariling paniniwala at alam mo, mananalo ako dito. Mas may ano ako dito. Ang tawag dito, mas ako ang pakikinggan ng kung sino man pagsasabihan ko. Mas ako ang maanohan. Meron kang ganong klaseng pag-uugali. Soul retrieval. The Hunter. May parte na ano ka, no? Matalino ka. Alam mo talaga na kung ano ang gagawin mo. May kaalaman ka pagdating sa ganyan. At itong person mo naman, malamang na meron siyang addiction din. Ano? Baka yung iba sa inyo, umiinom kayo, or baka ikaw mismo, Virgo, ang umiinom din. Kaya kapag nakainom ka na, or itong person mo, or pareho kayo nakainom, nag-iiba yung timpla ng utak nyo dito, ano? Dito, may mukha siyang tao. Pagdating dito, bear, nagiging hayop ang ugali. Ano? Lumalabas yung kahayupan. Kung ano man yan, kung ano man yung klaseng kahayupan na yan, kayo na ang bahalang mag-adjust, ano? Dito ko nakakita yan. Dala ito ng alak eh. Dala ito ng hindi magandang addiction, negatibong pag-uugali. Lumalabas yan. Okay? Kaya, kung ano man yung addiction na meron kayo, mga negatibong pinaggagawa nyo, malamang na talagang mag-iiba talaga yung timpla ng utak nyo. Na hindi lang bibig ang mag-iingay. Yung maingay na maingay. Pati na rin yung kamay, maingay na rin. Kaya nagiging mabigat. Kaya ikaw siguro, Virgo, hindi lahat,
Maaring ikaw ang Virgo na pinagbuhatan ng kamay ng person mo. Or pwede rin vice versa, no? Dahil dito ko nakakita na, sabi ko kanina, just for example, nakainom yung isa sa inyo, or ikaw nakainom, lumalabas talaga yung pagiging animal. Which is hindi maganda, lalo na kung may mga bata kayo, baka yung iba sa inyong Virgo mahilig kang makipag salo-salo, punta sa mga barkada, or yung person mo na mas dapat unahin mo yung pamilya, pero mas inuuna mo, maaari siguro bata pa ang edad mo, inuuna mo yung iba sa inyo nakakita ko dito, social climber, nagpapakasosyal, wala ka naman. Yung iba naman sa inyo dito, inuuna mo kung ano man yung ginagawa mo, kaysa sa yung dapat na pagsilbihan mo, yung mas talagang responsibilidad mo na hindi mo nagagawa. At kaya nauuwi kayo sa mga hindi magandang sitwasyon. Baka yung iba sa inyo, itong person mo, nai-stress, instead na umuwi sa bahay, mas nag-spend ng time sa labas, nakikipagbarkada, inom ng inom, or kung anumang addiction ang meron, baka sugal yung iba, hindi lahat. Depende, take what resonate. Maaaring yung iba sa inyo, dahil, ano ba masasabi ko? Ikaw, Virgo, tingin ko sa'yo, meron kang dito insecurities. Insecurities, kaya nauuwi kayo sa pagtatalo, pagsiselos, or baka yung iba sa inyo, masyado kayong needy, yung needy na way na gusto mo palaging alam mo kung nasaan ang person mo, gusto mo palagi kang updated, gusto mo palaging may chat, may text, yung iba sa inyo, Kaya siguro yan ang rason ng pag-aaway nyo rin, Yung iba sa inyo, maaling, dito, ang dami, magulo. Dito rin, makarat dito. Burara ka ba sa bahay? Hindi ka nag-aayos? Or baka yung mismong sarili mo, or itong person mo, baka meron sa inyo na tipong palaging madumi ang bahay, madumi ang kung ano man ang madumi, or mas inuuna mo yung iba kung ano man yun kaysa sa linisin or ayusin. Alam mo, yung person mo, Virgo, overly sensitive, at saka ang tawag dun, hindi naman siya malinis na tao, pero parang madaling mandiri, yung ganyan. Sensitive sa maduming bagay, maduming environment. Ayaw niya ng ganun. Hindi lahat yung iba sa inyo. Or, masasabi ko yung magulo yung loob ng bahay, parang naiirita siya ng ganun. Or yung pananamit, or sa mga tao, naiirita siya kapag masyadong maraming tao siguro. Halimbawa, nag-i-invite ka ng mga kamag-anak mo, mga friends mo, co-worker mo, tapos naandun kayo sa bahay, nagtatambayan. Parang ayaw niya ng ganun. Naiirita siya ng ganun. Kaya, masyadong, tapos ikaw naman, mas gusto mo yun, yung, bawa mag-iinuman kayo sa bahay, magpapapasok ka ng ibang tao, kamag-anak, pamilya mo siguro, labas-pasok, mag-asawa man kayo o hindi, kasi itong person mo, meron siyang sariling restriction, rules, at yun ang hindi nyo na pag-uusapan ng masinsinan siguro, or baka yung iba sa inyo, pinag-usapan nyo naman, hindi ka nakinig, or pwede rin vice versa, yung iba sa inyo, ang tanging ugali ng person mo, mataas ang pride nito. Mataas. At ayaw niya na matatapakan siya. Present. Ano lang siya, gusto niya lang na makinig sa payo ng taong nirerespeto niya. Pero,
yung taong nire-respeto niya para sa kanya, kasi meron siyang sariling rules and restriction and regulation, para lang sa kanya yun. Kaya kung ikaw ang tao, let's say, bawa yung ikaw Virgo, yung parents mo, kagalang-galang, yung mga friends mo, para sa kanya mabuti, or may magandang karespe-respeto, mga ganun ba, doon lang siya magre-respeto. Pero, kung mas mababa sa kanya, at ano masasabi, bawa edukasyon, mas mababa sa kanyang edukasyon, tapos nagdudunong-dunungan, mas hindi siya papayag na ganun. Kasi nga mataas ang pride nito. Marami, kayo nang bahalang mag-adjust, ayaw niyang matatapakan. Kasi para sa kanya, wala kang karapatan na tapakan ako. Kumbaga, linisin mo muna ang sarili mo bago ka magsalita, bago mo ko pagsabihan, bago ka maglabas ng kung anong mga ganyan-ganyan, ganon. So, meron siyang ganong klaseng mindset, pag-iisip niya. Malamang nung bata pa siya, merong nabuo na ganyang klaseng pag-iisip. Baka siguro yung mga magulang niya, may mga nag-trigger, may mga naging impluwensya sa kanya, kaya naging ganyan ang sarili niyang mindset, Kaya ang nakakita ko dito sa person mo, maaaring discontentment nyo, sa isa't isa. Pareho kayo. Mag-asawa man kayo o hindi. Talagang lumalabas yung dalawang landas sa inyo, dito. Ayan, Get ko na. Malamang na maaring yung iba sa inyo, talagang detachment ang magaganap. Kasi, tingnan mo naman, sorry. Gusto kong buhatin talagang pare-pareho. Talagang pareho. Na busy na ako, nataranta na ako. Ayan, tingnan mo. Diba? Ano pang validation ang gusto nyo dyan? Kung marunong ka mag-validate nito. So, maaaring yung iba sa inyo, talagang ang magaganap is detachment. Dahil may mga foul play na ginagawa ang person mo sa'yo. Malamang, itong person mo, Virgo, meron siyang, baka iba pinagbuhatan ka ng kamay nito. Kasi dito nakakita ako madilim ang mga baraha mo. Dito medyo dark, dito rin. Pero kung mapagbuhatan ka man ito, meron ding rason yun, Maring iba sa inyo, ikaw rin may dahilan yan, may kasalanan yan, Virgo. Pero dito nakakita ako may kasalanan ka man o wala, still meron pa rin siyang foul play na ginawa. Okay? Labag sa batas. Labag sa batas siguro ang ginawa nito. Or ginawa niya sa'yo, or meron siyang ginawa na labag sa batas. Labag sa batas, sa mata ng tao, sa mata ng Diyos. Kaya, yung interest nyo sa isa't isa, or yung feeling, yung emotion nyo, more on galit ang nangingibabaw dito. Kaya, gusto mo nang humiwalay, ibang landas na lang ang tahakin. Which is at the same time, kung ano yung ginawa mo kasi, yun lang ang nag-reflect sa person mo, yung iba sa inyo. Pasensya na, may ambulansya na naman. So, yun ang nakakita ko. Malamang, Virgo, napuno ka na, or itong person mo, napuno sa'yo. Napuno ka. Ayaw mo sigurong mag-sacrifice, or yung negatibo nyong samahan, parang gusto mo nang itigil. Dahil the more na magkasama kayo, the more na lumalabas, nagkakaroon ng negative pattern, nagkakaroon ng paulit-ulit na hindi magagandang pangyayari, kaganapan sa inyo. At malamang na ikaw, Virgo, gusto mo nang tuldukan yan. Tuldukan mo na ito. Tingin ko na walang ka na ng concern sa person mo. Parang hindi na, ayoko na. Yan ang naramdaman mo siguro. Para sa'yo, ito na siguro yung good timing
na para putulin, tahakin na lang ang ibang landas kasama ang mga bata or kahit walang mga bata, putulin ang samahan. Ito na ang time na magderechahan kayo, magtapatan kayo kung ano ba gusto nyong sa susunod yung mga araw, buwan, linggo, At saka, tingnan mo naman to, dito violet and dito medyo may pagkamaliwanag na, no? So, malamang meron kang naramdamang clarity. Naging klaro ka sa lahat ng mga kaganapan. Meron ka sigurong na-realize. Heal the ouch. Heal the ouch. Malamang na may ginawang mabigat na kasalanan ng person mo sa'yo. Maring ikaw or siya. Okay? Na hindi mo mapatawad. Pero ayaw mo na ng gulo. Kaya, masasabi ko na wala mang kapatawaran na mangyayari dito sa inyo. Pero ang gusto mo, kanya-kanya na lang kayo. Dito ka, dito ako. Tapos kung ano man yung responsibilidad, hatiin. Hati. Ayan. Di ba? Makita mo naman. Above, below. Above, below. So gusto mo hati. Kung ano man ang sitwasyon. Halimbawa, magka-live-in partner kayo. Merong malalang kaganapan na nangyari sa inyong samahan. Pero nagbuo na kayo ng apartment. May mga kanya-kanya na kayong furniture na binili. Mga laptop, devices. So gusto mo hatiin yun. Malamang yung iba sa inyo. Bawian, kumbaga. Pero naandun pa rin yung sakit ng loob. Sakit ng puso, nasaktan ang isa't isa. Nasaktan ka niya, malamang nasaktan mo rin siya. At dito sinasabi, malamang na ang way nyo para ma-heal nyo ang isa't isa is magkanya-kanya na lang kayo ng landas. Ito ang pahiwatig sa inyo ng baraha. Para hindi na kayo mas lalo pang magkasakitan dito. At malamang ito na rin ang tamang panahon para sa inyong dalawa. Virgo. Deep freeze. Okay. Naroon eh. Etong person mo, Virgo, ano ba masasabi natin dito? Okay. Etong person mo, nabigla lang naman siya. Kung ano ba yung nagawa niya sa iyo. For example, napagbuhatan ka niya ng kamay, nabigla lang naman siya dun. Hindi niya sinasadya. Kaya siguro yung after na siya, let's say lang hindi ko alam kung anong kaganapan ng meron kayo sa inyo, Virgo, uminom ka sa party, sa club, tapos sinundo ka niya or tapos nakakita niya na hindi maganda ang inaasal mo, or siguro lasing na lasing ka, or kung ano man, napagbuhatan ka niya ng kamay, And, yung time na nasampal ka niya, or kung ano man na nagawa niya, or ikaw mismo nakagawa sa kanya, kung ano man yun, nag-freeze siya doon. Na parang natigilan siya. Parang, ay, mali ito yung ginagawa ko. Naramdaman din niya yun eh. Yung by the time na, agad siya ng guilt, naramdaman niya yun. Nabigla nga lang siya dito. Sa mga sinasabi niya sa'yo. Pero, kung ano man ang ginawa niya sa'yong hindi maganda, tingin ko naman, aminado siya. Naando na talaga yung guilt. Na-guilty siya. At handa naman siyang tanggapin kung ano man ang desisyon na meron ka para sa inyong samahan, para sa kanya, lahat kung ano man ang gusto mong desisyon. Kasi nagsisisi rin siya. Nabigla lang siya. Nadala lang siguro ng pag-inom ng alak, kung ano mang addiction ang meron siya, nadala lang siya
Ganon, kung ano man ang negatibong pag-uugali niya, ng emosyon niya, nadala lang. Which is, meron siyang na-realize, aminado siya dito. At handa siyang tanggapin kung ano man ang gusto mong parusa. At ang isa pang nakikita ko sa baraha, pareho din naman talaga kayong merong attitude. Walang duda yan. Kaya malamang yung iba sa inyo, may pabigla-biglang mga nagagawa kayong hindi maganda sa person nyo or siya sa iyo na malamang hindi mo nagustuhan, hindi niya rin nagustuhan. Dahil sa ikaw din ang nag-trigger. Diba? Pareho kayo. Diba? Ayan. Pareho kayo. Nagtitrigger kayo sa isa't isa. Kuha lang ako ng barahan para pabigla-bigla kasi kayo Virgo, ikaw at saka ang person mo. Helpless and hopeless. Pabigla-bigla mang nagawa ng merong hindi maganda ang nagawa ang person mo dito sa iyo, hindi mo nagustuhan, let's say. Dahil sa, syempre, ikaw nga rin na nag-trigger, Bawa, nagtaas ka ng boses mo dito, Yung iba sa inyo, wala na siyang magawa din kasi. Baka yung iba pinahiya nyo pa sa harap ng ibang tao, na nadala lang kayo. Hindi nyo sinasadya. Kaya para sa kanya, kung parang nabastos mo siya. Kaya may ugali nga siya ganun Bakit ko gagawin? Bakit ganito sasabihin mo sa akin? Kung bastos ka, kung bastos ako, bastos ka rin naman May ganun siyang klaseng, ang tawag dun, reason. Reason ba ang tawag sa Tagalog dyan? Nasa survival mode ang inyong samahan, ang inyong connection, ang inyong relasyon. Kaya, ang masasabi ko, paulit-ulit ang mga pagkakamali niyong ginagawa. Yung iba sa inyo talaga, separation talaga ang magaganap dito. Nakakita ko. Tutuldukan nyo na. Maring iba sa inyo, kung mag-asawa kayo, magde-divorce kayo. So, hahatiin nyo yung bata, kung ilan ba ang anak nyo, At yung iba sa inyo, baka mailagay pa talaga sa jail. Lalo na kung habang umiinom, kung anong pumasok sa utak nito, baka napagbuhatan ka ng kamay or kung ano man. Dahil tinan mo naman, di ba? Mukha ng tao. Tapos na andito sa backside is naging animal. Kaya malamang na outlaw. Outlaw dito. Kaya hiwalayan ang mangyayari sa inyo. Kung magpapatuloy pa kayo, kailangan mag-adjust kayo dito. Well, anyway, hantay ng mensahe sa ating higher dimension. Kung ano ba ang mahalagang mensahe magmula sa higher dimension para magkaroon kayo ng maayos na pagkilos nyo. Tamang kilos, tamang pag-iisip. Advice ito magmula sa higher dimension. At ang gagamitin kong baraha is mediumship training card. Oops, clear sentience. Ayan, clear sentience. Divine nudges. Divine nudges. Power of prayer. Baka hindi kayo na marunong magdasal, ha? Iba ang pagpunta sa simbahan. Kahit sabihin mo, linggo-linggo nagsisimba naman kami. Ano bang ginagawa mo sa simbahan kung nagsisimba ka? Pakisagot nga, Virgo.
Well, anyway, eto ang mensahe sa'yo ng higher dimension para magkaroon kayo ng kalayaan, malutas nyo kung ano man ang inyong mga problema. First of all, obvious naman, makikita mo naman sa baraha, sinasabi, ang power of prayer, So, kailangan, hindi lang dasal ng dasal, hindi lang simba ng simba. Namnamin nyo yung sermon ng pare, namnamin nyo kung ano man ang nakasulat sa Biblia, ang 10 utos, ang heaven's law, okay? At nakakita ko dito pabilog, di ba? Tapos, teka lang. Meron ako isang medyo kulang lang ang validation ng baraha. Meron pa ako isang gusto makuhang. Kasi kayo mismo clairvoyance, clairsentience. Okay, dito ko na lang ibabase. Alam mo, Virgo, sinugatan nyo ang puso ng bawat isa dito, Bakit? Dahil mas pinairal nyo yung ego nyo. Dahil sa taas ng mga ego nyo. Kaya, ang gumawa ng sarili nyong suffer, ng sarili nyong pagtatalo, ng mga problema nyo, ng kaganapan sa inyong buhay, sa inyong pang-araw-araw, dahil na yon sa inyong kawalan ng malay. Wala kasi kayong kamalayan. Kung aware lang kayo sa mga ginagawa nyo, sa pagkilos nyo, sa mga bawat salita na binibitawan nyo, alam nyo Kaso, wala kayong malay. Katulad na sabi ko sa inyo, baka yung iba sa inyo, meron kayong addiction or palainom kayo. Lalo, delikado pag palainom, di ba? Kasi, dahil sa alak, or kung sa anumang addiction na meron kayo, hindi ko alam, kayo na bahalang mag-adjust, So, kung ano man yan, lalo na kung alak, pag nakainom ka, hindi nyo na namamalayan kung ano ang ginagawa nyo. And, let's say, nadala ka ng kung anong mga sitwasyon na meron na ayaw mo, naglabas ka ng hindi magandang pananalita. Yung mga ganyan, hindi mo namamalayan. Na once na, let's say, yung emosyon mo, galit na galit ka, nakapagmura ka, nakapaglabas ka ng masasakit na salita, yung moment na yan, hindi mo na namamalayan, yung demonyo na ang pumasok sa'yo, ang nagpapagana sa isipan mo. Hindi lang ikaw, Virgo, lahat tayong tao. Kaya nga, kailangan mo maging spiritually awakened para mas konektado ka sa higher self mo. Dahil ang higher self mo ang magbibigay sa iyo ng impormasyon. Ang higher self natin, konektado yan sa Heavenly Father, sa Amang Hari natin, sa Panginoon. Okay? Pero kung wala kang alam dyan, okay lang. Pero ito sinasabi sa iyo. Okay, kailangan paganahin mo yung utak mo. Kahit na ano pa ang ginagawa nyo sa isa't isa, lalo na sa mga negatibo yung pattern na dito, paulit-ulit. Paikot-ikot lang kayo. Which is dito rin, may bilog tayo, paikot-ikot. So, meron kayong ganyang klaseng repetition, negative patterns. Kaya, ang magiging kalabasan ng inyong samahan talaga, malamang talagang unhappy. Talagang magde-decide ka talagang makipaghiwalay, ayaw mo na, dahil nasaktan ka, baka iba sa inyo binugbog, merong mga negatibo talagang hindi magandang nangyari, na mauuwi kayo talaga sa hiwalayan ng person mo. Yung iba sa inyo hindi naman nabugbog, pero super na, meron kasing physical na pananakit, meron namang sa verbal lang, So, kahit na hindi mo naman pinagbuhatan ng kamay, pero kung masasakit naman ang pananalita mo, or siya, sa'yo, ganun din. Ka pa rin. Damage pa rin ang dating mo doon. So, pero, ang sinasabi dito sa ng baraha, itong ating 4 na baraha dito, sinasabi, kailangan yung magpatawad, ma-heal, which is dito, heal the ouch. Ouch. yung ating light. Yan, heal the ouch. Kailangan nyo pa rin ma-heal ang inyong mga puso at
makarecover at mag-move forward. Kung talagang nag-decide na kayo na tahakin ang kanya-kanyang landas, okay? Talikuran ng isa, tuldukan. May anak man kayo o wala, okay? Baka yung iba sa inyo, nagliligawan stage pa lang kayo, pero nakasakit na kayo ng damdamin ng person mo. So, makakabuti na huwag na kayong magtumuloy sa pumasok sa isang relasyon, ano? Magkanya-kanya na lang kayo ng landas. Baka yung iba sa inyo, joke na, kumbaga, pabiro nyo lang sinabi, pero nasaktan. Ano? Nasaktan ka, Virgo, o ikaw ang nakasakit. So, kahit ano pa yan, still, kailangan patawarin. Patawarin and move on. Move forward. Panibagong buhay, panibagong prospect, ganun. Kaya mauuwi talaga kayo sa hiwalayan dito. Pero kailangan nyo talagang magpatawad. Heal nyo talaga ang puso nyo. Ano? At makaka-recover ka naman, makakapag-move on ka naman, lalo na kapag naandun yung pagpapatawad. At kahit hindi na kayo maging magkarelasyon, kailangan mo pa rin makipag-reconcile, lalo na kung may mga anak kayong involved, ano? Pero hindi mo kailangang manatili sa sitwasyon nyo na toxic. Ano? Yung talagang, yung samahan nyo ay talagang super toxic, ano? Mas makakabuti pa sa inyo na ang palayain. Bigyan nyo ng freedom ang isa't isa. Hindi mo kailangang manatili dyan. Dahil kailangan, kasi ganito, wala akong ganito, ganyan. Pwede kang humingi ng tulong sa ibang tao para makalabas ka na, ano? Kasi pag masyadong toxic ang relationship, masisira ka lang. Masisira din ang person mo. Malamang na magbibigayan kayo ng depression, stress sa isa't isa, anxiety. At ang bawat tao may karapatan na lumigaya. Ikaw man or ang person mo. At pumili ka ng buhay na gusto mo. Yan ang mensahe sa ng baraha. Kasi alam mo, Virgo, kapag tayong mga tao, once na may pumasok sa ating isipan na negatibong bagay, madali talaga tayong maposes ng demonyo. Dahil naandito tayo sa lower plane. Kaya mahirap sa atin ang ma-maintain ang positivity. Kaya kailangan talaga palaging magdasal. Kaya nga lumabas sa'yo ang power of prayer eh. Kailangan mo talagang magdasal. Dasal. Yan ang ating pinaka weapon dito sa planet Earth. Kahit sino ka pa, kahit ano pa ang relihiyon mo, kailangan mo magdasal. Okay? Palagi mong tawagin, minuto, lalo na kapag feeling mo na kasi nasa survival mood ka, mahina ang pundasyon mo, ang inyong samahan. Kaya, ang tanging makakatulong sa'yo, magdasal ka. Kahit hindi ka magsimba, dahil ang Diyos wala naman sa simbahan. Pero advice ko lang sa'yo, magbasa ka ng Biblia. Okay? Kung hindi ka Kristiyano, meron naman siguro, halimbawa, nagtitake ka ng meditation, ganyan. Meron bagabagita na sa Hinduism, or yung mga, ang tawag dito, yung may mga makukuha kang edukasyon or aral sa internet, yun ang panoorin mo. Huwag yung mga nonsense na TV program or yung mga channel sa YouTube. Kailangan meron ka makahanap ka na meron kang matututunan, maire-raise mo ang iyong vibration. Lahat tayo, hindi lang ikaw, Virgo. Okay? Para hindi lang dahil sa may karelasyon ka or meron kang hinahanap na karelasyon, para rin lang sa sarili mo. Pagtibayin mo ang sarili mong pundasyon. Pagtibayin mo ang sarili mong pagkatao, yung sarili mong personality. Kailangan mong mahalin ang sarili mo, alagaan ang sarili mo. Nang sa ganun, maalagaan ka rin ng magiging karelasyon mo. So Virgo, hindi naman masama kung maigo ka or ma-pride ka or itong person mo. At lahat tayong tao, meron talaga tayong negative side, dark side, Bihira lang sa mga tao talaga ang ma-maintain ang positibong pag-uugali. Dahil nga naandito tayo sa lower plane,
Kaya, ang masasabi ko sa'yo, prayer. Dahil naandyan ang power. Pray ka na lang kay Lord at paglabanan mo ang tukso. Dahil ang mga negatibong bagay na pumapasok sa ating isipan, lahat po yan tukso. Okay? So, always stay positive, Virgo. Okay? Prayer. So, Virgo, hanggang dito na lang ang iyong reading at kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. At kung meron kang sariling validation sa baraha, ikaw na lang ang mag-validate. At nagpapasalamat ako sa iyong like, share, comment, at sa mga naligaw na Virgo man o hindi, maraming salamat sa inyo, sa mga cross-watcher ko, at sa mga bago kong subscriber, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.